Anyway, palakpakan natin ang bawat isa. Sa our first event this year, 2025, kaya tinawag natin itong Jumpstart. So, ginagawa namin to every year talaga para makalibrate yung bawat isa. Kasi normally, alam mo ang tao pag galing sa holiday, di ba galing sa bakasyon, meron pang ano yan eh, may kumbaga sa earthquake, merong aftershock. Parang inuuga ka ba? Saan ka ba nauga? Dalawang klase ang uga na yan eh. Iba yung mga ngiti nyo ng uga. Kasi may aftershock pa tayo. Actually, ganun talaga pagka dumadaan yung New Year, tsaka Pasko, tsaka New Year. And to tell you honestly, hindi naman tayo lang ang nagaganito ng tinatawag na Jumpstart. Every business, iba lang yung word nila. So sa atin, tinatawag natin Jumpstart para at least lahat ng members natin makalibrate pag dating ng 2020. Wala akong marker? Doc? Marker? Hindi mo sinabi sa iyo ang overnight group natin. May mga benches na po doon inagay dito. Kasi nakalak na po yung pinto, so bukas na po yung uwi natin. Ano ito na napansin na bangit sa inyo? Hindi. Pwede to ma'am, pwede. Talapakan natin ang mga guests natin. Ano ba dyan? Wala na. Hi ma'am. Sino yung may sa'yo? Jade. Ay, ikaw? Kumari mo? Kaibigan? Parang ayaw mo ba? Friend ko. Close sila sa friend ko. Anyway, again, welcome sa mga guests natin. Sa mga first timer, ako pala si Manny Pascual. Ako po yung may-ari ng company. Isa sa may-ari ng company. Actually, we've been doing this business since actually 2011. Ginawa ko itong business na to since 2007 pa. So, ganun na katagal. After my career sa networking, so nag-decide ako magtayo ng business. Ito na yung tinayo kong business. Actually, prior, ito yung business ko. Umana ako saan-saan. Nagkaroon ako ng VIP loading. So, mga ilod. Doon ako start talaga ng ilod. Then, sabi ko, pag pala ilod ng business ko, pag nagka-problema, smart lang dati. Pag nagka-problema sa smart, wala na akong negosyo. Sabi ko, hindi, lagyan natin ng globe, tsaka sun. Dati wala pang sun, globe lang. So, ginagawa ko, pinapalitan ko lahat ng SIM card niya, no? May globe. Sabi ko, pangit ang globe. Mag-smart ka lang. So, tinira ko yan, Antipolo, mga Galiches, yan. Tinira ko yan, Mandaluyong. Awa ng Diyos, pinahanting po ako ni globe. O sino doon yung namamalit ng SIM card? Kinakabahan ako na, ba't ako hinahanap ni globe, di ba? Yung pala, gagawin nila akong partner. Para daw matigil na yung pamamalit ko na siya. Alam mo yung pagka meron ka talaga nagagawa sa bagay, alam mo yung, siyempre hindi mo alam, minsan ano ka kasi, gusto mong mag-explore, kasi siyempre gusto mong lumaki, di ba? Then suddenly, nung pagka kuha sa akin ng Globe, yung account manager ko ng Globe, sabi niya, pre, at least na-onboard na kita sa Globe. Sabi niya, kasi next month, sa Sun Cellular na ako. Yun yung story nun. Tapos sabi ko, talaga, huwag ka mag-alala, dadalhin din kita dun. Kaya nagkaroon ako ng tatlo telco, Globe, Smart, and Sun. Imagine mo, everything that happens to me is a blessing. Kasi nagsimula lang naman ako, retailer lang ako ng ilog eh. Yung nag-ilog, sino yung mga nakapag-ilog-ilog dito, yung may tindahan? Doon ako nag-start mag-ilog lang. Nung nag-iilog ako ganyan, yung nag-load sa akin, sabi ko, pre, paano yung ginawa mo? Tapos ikaw nagsusupply sa amin lahat dito. Sabi niya, hindi na pare, ako na magsusupply sa inyo dito. Hindi, gusto ko rin yung katulad mo, hindi na ako kinausap. Ang ginawa ko, sinundan ko saan siya nagpapaload. Nung nalaman ko, wala na siya masuplayan doon sa lugar namin. Sabi niya, pre, sino ba nasusupply na bago dito? Sabi ko, ako na. Namumos yung kliyente niya. Actually, kaibigan ko yun eh. Sabi niya, gago ka talaga. Sabi ko, ay mo turo sa akin eh. Siyempre, inalam ko. Tapos unti-unti po man naging posisyon ko hanggang naging national distributor ako ng Smart. So, ano point ko? Huwag ka malungkot kung nag-start ka pa lang.
Kaya kinukwento sa inyo. Kasi marami, nalulungkot kasi mag-isa pa lang siya. O kaya, nag-start ka pala. Huwag kang mag-worry kasi lahat naman nag-start sa humble beginning. Basta importante, gusto mong lumaki. Nako niyo po, then nung naging distributor na ako ng Smart, alam mo bang nangyari? Ang laki ng chunk na napunta sa akin. Every time nagpapamiting si Smart noon, tinatanong ako ano yung company ko. Sabi ko, ano wala akong company. Pero actually may company ako ng VIP loading. Kaya lang yung VIP loading ko, kumalat talaga yan. Kaya kung makapansin nyo dating telco, yung national distributor namin, buong Pilipinas siya. Malaking chunk po ang nakuha ko sa kanila. Ay nangyari, tiniritorial po nila. Dito ako nag-collapse. Kasi dati nakakaload ako sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang nangyari po, na-corner ako sa Quezon City lang. Which majority ng kliyente ko nasa iba't ibang bansa. Anong aftermath nito? Pumalo po yung benta ko ng load, billion po yung benta ko ng load. Nag-top 1 ako sa Smart. Wala akong office sa bahay. Pag tinatanong nila ako sa office ko, sabi ko sa bahay lang. Ayaw nila maniwala. Sabi, paano doon ako nagkaroon ng mga report dito, may dito, sabi ko mga friends ko, sabi, ang dami mo namang friends. Pero syempre, nasa networking ako. Tama? Nagtapon ako sa Smart. Dahil sa credential ko na yan, doon ako hinating video. Puro tap ako dyan, Globe, Smart, and Sun. Kaya lang ang problema ko sa Globe, Smart, and Sun. Every time may pagbabago sila, apektado lang yan. Kaya dati, Smart lang yung product ko, or Globe. Wala akong brand. That's the reason why I created my own brand. Doon ko nilabas na yung VIP loading. Na suddenly, hindi ko na rin tuloy kasi nakapokus ako sa load. In-expand ko yan ng GPRS, Global Pinoy Remittance and Services. Anong point ko? Kung nag-start ka man ngayon, okay lang yan. Kasi importante, willing kang tumuloy. Tandaan mo, every chapter ng buhay mo, marami kang dadaan ng struggle. And maraming parts sa buhay mo, 99% always gusto mong mag-quit. Gusto mong mag-stop. Alam mo bakit? Kasi nahihirapan. The best way to ease the pain is to quit the game. That's the easiest way. Kaya lang, for those people na may mga pangarap, just like me, di ba? Hindi naman ako nag-accounting for nothing. Kaya ako nag-accounting kasi may pangarap ako. Eh nakita ko, pag-graduate ko, na pag-accountant ka pala, okay, may accountant na dito. Sino ba? Meron ba? Ay, accountant ka pala. Kamusta? Di ba? Kala namin pag-graduate namin ng accounting, okay na eh. Pero totoo lang, masisisi ka pala pag-graduate ko. Tama mo ma'am? Alam mo bakit? Lahat ng problema sa'yo. Oo, pagsimula ng company, kasali ka. Tumatakbo yung company, kasali ka. Pag may problema, kasali ka. Nagsasara na, kasali ka pa. Ito matindi, kinukulong na may-ari, kasali ka. Sabi ko, punyet ang kurso to. Hindi, diretso kulong kang pala. Alam mo lang. Matagal ka ng resign, papatawag ka pa. Mr. Pascual, yes sir, ikaw ba yung accountant ganun ka? Ay, opo. O, kailangan ka umanin sa inyo ngayon. Ganun po sila. Kasaya, di ba? Kaya I changed my course. Ha? So may pangarap ka kasi, di ba? Kung may pangarap ka, lalabang ka talaga. Huwag kang papayag na hindi ka bibitaw. Katulad po na nangyari sa akin, naging roller coaster lang. Di ba? Pero prior this, isa akong networker. I'm proud na naging networker. I'm accountant by profession, pero believe me, binuksan po ng networking yung mundo. Yes. Doon ko na-realize na hindi pala kailangan tapos, hindi kailangan magaling, Yes. hindi kailangan matalino para magbago. Ang kailangan lang, gusto mo, Yeah. Yes. madi mo gusto mo lang. Pag tinagsun mo yan, yes! Yun ang kailangan. Alam mo bakit? Pag gusto mo, maraming opportunity bubulaga sa harapan mo, ikaw na lang mamimili ano ang gusto mo subukan. Tandaan mo mga kaibigan, everything starts from believing. Kaya noong 1998 na na-invite ako sa networking, to be honest, ayoko ng networking. Bakit po? Accountant ako eh.
Di ba alam yung pagka sinabi, pre, grabe dito, yayaman tayo. Anong gagawin pare? Siyempre, nung yayaman, excited ako. Mga kaiba, hindi ba excited? Sino dito mo sinabi yayaman? Yayaman? Di ba? Kasi yayaman ka. Anong gagawin? Pre, magbibenta tayo ng toothpaste, shampoo, conditioner. Yun lang. Excitement level, di ba? Parang mali. Kaya sabi ko, pare, maganda yung tirahin mo. Pagkalikot ko, gago ka talaga. Pero, guys, believe me, I'm so grateful na-meet ko ang networking. Alam niyo bakit? Doon ko naintindihan yung level. Ito, kahit huwag na tayo magkita-kita bukas, tandaan niyo ito. Leverage. Tandaan niyo po ito. Yes. Ito ang word na tumanim sa isip ko. Nasabi ko, ang galing ng networking. Alam niyo ba, hindi ko tinuturo sa mahihirap yan. Pero sa networking po, ini-expound yan mabuti sa para maintindihan mo. Kasi yan ang key to success. Kaya nung naintindihan ko po yung networking, sabi ko, ang galing. Ito na lang. Ito yan o. Ikaw yan o. Palitan mo natin pangalan. Lucio Tan. Si Lucio Tan, pag-aari niya si Philippine Airlines. Intindihin niyo mabuti ito. Bakit baliw ako sa network? Si Lucio Tan, Philippine Airlines. Imagine mo ilang eroplano ang nagka-crash ngayon. Mali. Ilang eroplano meron ang Philippine Airlines? Ilan ang lumilipad araw-araw? Guys, pinarami niya yung eroplano niya. Lahat ng sumasakay sa plane dyan, pinakamababang kita niya sa ulo. 1,000. Araw-araw. Paano? Ilan ang plane niya? Ilan ang destination niya? Lalo ngayon hotcake. Anong point? Ni-leverage niya. Kaya ang gumagawa ng leveraging, mga negosyante. Nasaan tayo? Nasaan yung magagaling na accountant? Nasaan yung magagaling na auditor? Nandun sa office. Binayaran ako 100,000, yung talent ko, bayad. Pero, ako nagmo-monitor lahat ng kita niya. At sasabihin ko kay Lucio Tan, Sir, good news. 30,000 ang booking natin ngayong araw. Taga-report ako. Sabi ni Lucio Tan, ganun ba? Pak! Another hole. Nag-gold yung boss ko, ako ang nagbibilang ng pera. Nasaan yung engineer? Boss, okay ang plane natin. Lilipad. Lalanding, lilipad. Tama? Lahat ng magagaling nandito, pero mayaman si Lucio Tan kasi binili niya yung talent. Sabi ko, ayoko ng 24 hours lang. Gusto ko yung katulad ni Henry C. ni Lucio Tan. Na kung ilan yung piloto, yun ang oras niya. Kung may oras na 8 hours ang piloto at meron siyang 1,000 piloto, meron siyang 8,000 hours per day. Yan ang dapat yung maintindihan. I'm not against employment kasi ako may mga empleyado ako. But ito yung bumulaga sa isip ko. Sabi ko, kikita ako ng malaki sa trabaho ko. Pero paano yung ganito? Paano pag nagkasakit ako? Paano pag absent ako? Wala na akong kita. Guys, we are talking only of Philippine Airlines. Paano yung Asia Brewery? Ang dami pa namang lasing mo. Kada niya, ay pare, tagay! Oh, piso-piso na lang. Ito matindi. Fortune Tobago. Maraming kapatid si Bibi. Ang lakas mag-usap. Piso na lang. Ilang paket yung binibenta. Gusto niyo yung ganito? Yes. Gusto niyo yung ganito? Yes. O, meron pa siya, o. Ano pa yung business niya? Eton Properties. Sabi ko, ang galing. Sabi ko, dapat ganyan yung business ko. Dapat ganito yung ginagawa ko. Ngayon, nung naintindihan ko sa networking, sabi ko, titirahin natin yan. Kaya tinira ko po yung networking. Tingnan niyo po para maintindihan niyo mabuti. Bakit ako nabangag? Bakit ako nabaliw?
Nung naintindihan ko yung networking, alam niyo ba, invite ko sa buong networking ko. Nung inintindi ko yung concept ng business. Like for example, inintindi ko yung Philippine Airlines kasi doon ako mag-work. Pag accountant ka ng isang company, hindi mo lang aalamin yung accounting. Aalamin mo yung marketing, yung finance, yung engineering, lahat yan may costing. Kailangan alam ko yan. Ang mali. Inaral ko lang din. Tingnan nyo ha. Nung inaral ko, na-invite ko lang sa network. Actually, 4. 4 lang. Sarami, 4 lang. Pero yung 4 na, tinuruan ko rito lahat yan, mayayaman na ngayon. Dahil naintindihan ko yung leverage, sabi ko, ganun pala kasimple to. So dapat maintindihan ko yung concept. Parang ganito. Ma'am, yes ako na po na. Ilan po? Diba ma'am? Nagluluto po. Ano pong paborito niyo lutuin? Diba ma'am? Sanay ka magluto ng spaghetti. Nung una nalilito ka ngayon, kabisado hindi. Ano ka? Spanish style o Filipino style? Filipino. Sweet. Sweet si mo. Ma'am, tanong. Pag nagpapaturo ko sa'yo, matuturo ka. Ano? Gusto mo ito? Tama nga naman. Spaghetti, ma'am. Tama, di ba? Ma'am, di ba kahit nakabalik-baliktad sabi mo nga, kaya mo na akong turuan. Imagine mo, ma'am, marami kang naturuang magluto ng spaghetti. Sabi mo sa akin, gamitin mo ito ha, si Royal, anong brand mo? Royal, si ganito, ganito. Sinabi mo lahat. Sabi namin sa'yo, thank you. Nung naturuan kami magluto ng spaghetti, ang bigay namin sa kanya, thank you. Sabi sa kanya ng Royal, I love you. Kumita si Royal, kami, thank you lang. Ang tawag doon, alam ni ma'am yung concept ng spaghetti. Mind you, pag naintindihan mo yung concept ng networking, pag naintindihan mo yung concept ng business natin, maybe it will take you 2 months, 3 months, even 1 year. Pero itong 1 year na to, naturuan mo yung mga tao mo, paano gawin yung business just like na ginawa ko. Ma'am, imagine mo, meron kang, palagay natin 1,000 sa left. Alam mo ba, pag meron kang 1,000 sa left, 1,000 sa right, kumikita kayo ng 1 million pesos per month. Dalawa lang kayo. Ang kinita ko sa karir ko sa Forever Living, 17.6 million. Nag-start ako 1990. Tumigil ako 2005. Yan ang network. Last December, nag-award tayo. Umakit doon yung mga Hall of Famer. Umakit doon yung kumita ng 15 million, 25 million, 30 million. Si Mila Buel, binanggit namin, magkano? 30 million, pero 60 million na po ang kinita niya. Pag tinanong si Kimi, ilan yung bike niya? Madami, pero ang tinuruan niya at natuto lang 3. 3 hanggang ngayon, 3 tao lang. Pag in-interview si Carito Rigosa, 3 lang din, nagkakalapit nito. If you have a 24 hours per day today, where you want to spend your 24 hours? Guys, ito yun. Tingnan mo ha. Sir Manny, wala pa akong pang Philippine Airlines. Wala pa akong pang Eaton Properties. That's why, that's the goodness of networking, because you don't need to have a company right now to operate on your own, because you can learn in a networking company just like this. Guys, ilan na napayaman ko, just lumabas, lumunta ka dyan yung gold bar dyan, marami pa dyan hindi nakalagay. So yun, ang dami ng kumita ng mga. Anong punto? Ito yung ginagawa nila. Bakit hindi ko sila makakausap ngayon? Kasi tiniruan ko sila ng bagong sistema ngayon. Na kahit sa bahay sila ngayon, tumatakbo yung business nila. Guys, gano'n kaganda to. Magkasakit ka ngayon. May trangkaso ka. Ito, walang trangkaso. Imagine mo kahit 3 hours mo lang yan gagawin. Pag naintindihan mo to 3 hours lang, kahit ito, 3, di ba may 1,000 ka? Times 3, meron kang 3,000 hours per day. Yan ang ibibigay sa inyo ng leverage.
Kaya nung naintindihan ko to, sabi ko, tama itong ginagawa ko. Kaya nung naintindihan ko yung Smart, Globe, and Sons, sabi ko, dapat makabuild ako ng empire katulad nito. Nung naintindihan ko sa networking, na kailangan magparami ako, kailangan may concept ako, kailangan may idea ako, kailangan makatama ako ng katulad ng isa, si Henry C. Si Gokong Wei, si Lucio Tan. Kaya nung naisip ko to, hindi lang loading ang business ko. Naglagay ako ng one-stop shop. Anong point ko? Mga kaibigan, pwede rin kayong maging katulad ko. Kasi nagsimula ako katulad. Nag-iisip lang anong gagawin. Ano sabi ko? Huwag ka muna mag-isip para magtayo ng company mo kasi mas stress ka. Alam mo, ang suggestion ni Bill Gates, ang suggestion ni Bo Sanchez, ang suggestion ng mga maraming tao ngayon, huwag ka munang magtayo ng company. Sumali ka sa direct selling, sa real estate company, para matuto ka mag-run ng business for free. Pero ang malapit niyan, may lumabas na bago, network marketing. Yung network marketing, ito talaga yung tinuro. Ito talaga, tingnan mo. Marker pa nga. Tingnan niyo to. This is me, Manny Pascual. Ang downline ko si Karin Carigosa. Na-train ko yan sa Cebu. Tumatakbo yan mag-isa kahit hindi kami niyan magkita. Ngayon kumikita siya ng 600,000-700,000 per month. Titigil hindi? Titigil hindi? Isa dyan, grupo ng Synergy, si Ma'am Nor Kuda Puso. Nandiyan sila, Chimi Labuen, Angie Esquilitas. Matitibay ito. Angie Esquilitas, Marby Asunto, Moises Handa, yan, sila Carlo, sila Danet. Hindi yan titigil kasi kumikita yung mga yan. 2 tao pa lang binabanggit ko, hanggang pa si Ma'am Aji Rivera, Ma'am Carol Martinez, sila Totong Embina, sila Jos Abonales. Lahat yan tinuruan ko. This is leveraging. You don't need to have a company right now. You need to join a company that's doing leveraging. Yes. Pag naintindihan niyo to, maniwala ka sa akin. 2 tao lang. Assuming alat ka on your first year, January, February, March, April, May, June, alat ka. Na-invite mo yung tao mo, December. Sobrang alat mo, December ng 2025, January pa lang, sir. Na-recruit mo, na-invite mo through our system, December 1. Kung nag-work ka ngayon, kita mo 30,000. After 1 year, 10 months na lang, baka 300,000 kita mo. The next year, alat ka pa rin, 2026. December mo na ko yung isa. So, sabihin, meron ka ng left and right. Imagine mo yung left and right na to, na-try natin yan. Sa tulad ng ginagawa kong konsepto ngayon. Yung konsepto namin ginagawa ngayon, kasi nasabihan ko lahat ng bago nandito, sumali kayo doon sa affiliate marketing. Kasi, tumatakbo siyang pusa. Inaral ko yun for almost 2 years. Naperte ko lang last year. Ngayon, tumatakbo siya mag-isa. Grabe, hindi ko na makausap yung mga tao. Bakit po? Kasi hindi na sila makaalis sa upuan nila kasi ang dami talaga ng guest. Dati mag-aanap ka mag-invite. Kaya ba mag-invite? Kung sasabihin ko sa'yo na meron tayong proseso na mag-i-invite sa'yo mag-isa, okay lang ba? Yes! Okay lang ba na ako ang magtuturo sa'yo ng sistema para makuha itong 2 tao mo? Yes! Grabe ngayon. Nandiyan si Ma'am Jory, nandiyan si Jory Quest. Kawin ka nga. Ayun, grabe, tayo ka. Isa yan sa direktor. Namit ko yan sa Hong Kong. Stranger, OFW, na pa-resign ko. May bahay na, may kotse na. Kumikita na sa naman dito sa gusto nyo? Matulog na? Yes! Ngayon hindi na makakausap yan. Sira na ulo. Basic yan. Bakit po? Easy. Lalo na tinuro kong bagong sistema. Ito dapat intindihin nyo. Diyan kayo dapat makapunta. Kasi nung natutunan ko yan, palapakan natin si Ma'am Jory. Kasi nung natutunan
Natutunan ko to. Sabi ko, ang galing. Kaya nang pumutok yung business ko, si Lucio Tan, ako muna, Manny Pascual. Lumabas si Unified Products and Services. Lumabas si GoCap. Lumabas si eCash. Lumabas si Pilans. Lumabas yung marami kong company. I have 20 companies right now. Yung ginagawa ko, concept ng leveraging. Sa ako natutunan, nag-join po ako sa networking. Maniwala ka sa akin, this is the wave of the future. Kailangan lang aralin mo bayo. Tandaan mo, hindi ka makakapag-work another 40 years pa ng buhay mo. Ano nakikita mo sa buhay mo 5 years from now sa work mo? Again, I'm not against employment. Because we just need to have a reality check. Kasi dapat, may nagsasabi sa'yo, what will be your life in the next 5 years? In the next 10 years? Dapat napipredict mo to. Kasi pag hindi mo napipredict to, you will end up, retiree ka na. Tanungin niyo po yung mga retiree. Pag pa-retire na yan, masaya pa. Pag retire na niya, dispensable na siya. Promise. Pag yan hindi nagising, ang inaantay na niyan kamatayan. Pero gano'n, pag tinanong niyo yung mga retiree, guys, sino ba mag-o-offer sa'yo 65 ka na? Tama. Tama rin. Tama. Kaya nung naintindihan ko yung networking, sabi ko, ang galing. Kasi dito hindi tinatanong kung graduate ka, may tinapos ka, bata o matanda, pwede ka. Yes. As long as my dreams ka. Yun ang naintindihan ko dito. Kaya, sa lahat ng mga tao na nandito sa online, offline, sa live leaders ko, always ask yourself, why? Bakit ba ako mag-change ng course? Bakit ako magdadagdag ng course sa buhay ko? Kasi meron kang gustong kotse, tama? Yes. Bayad lupa, meron? Yes. Savings, gusto? Yes. Travel? Yes. Kailan? Diba, that's a $1 million question. Ito yung question na tumatanong sa akin dati. Sabi ko, paano ko ito makukuha? Kung yung boss ko na nauna sa akin ng 5 taon na kinikita, 20 mil mahigit. Yung nauna sa akin ng 10 years, 30 mil mahigit. So sabi ko, pag 10 years na ako sa work ko, nandito na yung paycheck ko. Nasabi ko, paano yung kotse ko? Paano yung house and lot ko? So anong punto? Pagdating ko pala ng 10 years, mag-iisip din ako na maghahanap ako ng option kung saan ako pupunta kasi meron tayong pangarap pare-pareho. Tama ba? Yes. Tama. Kaya yung ask yourself, bakit nga ba Sir Manny? Nagtrabaho ako, kumikita ako, satisfied ako, buhay pa. Bakit nga? Kasi we start everything from asking ourselves, bakit tayo dapat magdagdag? Bakit tayo dapat magbago? Kasi tingnan mo, kung last December, yung December mo, hindi ka ganun kasaya, mapapaisip ka talaga. Tama? Mapapaisip ka. Kasi ako nag-isip eh. Sabi ko, kamusta kaya sila ngayon? Diba? Ilan kaya namumblema ngayon? Kaya, sabi ko, this year, sabi ko, I need to ask myself again. Ano na naman yung goal ko? Kaya tatanungin ko kayo, why you are here? Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo sa December 2025? Kasi dito yung start. Kasi from here, magsiset tayo ng tinatawag na goal natin. Hindi po pwedeng wala kang goal. Dapat meron kang goal. Kasi yung oras ng buhay natin lumilipas. Tingnan mo, nung papasok yung Pasko, di ba sabi natin, naku, magpapasko na, sa gulat ka, lumampas na yung Pasko. Hindi niyo napansin? Tapos ako mag-year na, ano na? Lumipas na yung New Year. Tama? So, sabihin, hindi mo tayo hahantay ng oras. Yung oras, tatakbo siya sa ayaw at sa gusto mo. Tama? Kaya anong dapat natin gawin? Kailangan tayong mag-set ng goal. Diba? Ano bang target mo this year? Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo this year? These are the things we need to ask ourselves. Bakit po? Time flies without saying goodbye. And ang pinakamahal na meron tayo sa buhay natin, yung oras. Yung pera ho, darating yan. Pero yung oras pag nawala, hindi na ho natin pwedeng nabalik. Diba? Bukas hindi natin alam kung gising pa tayo. Sa makalawa, hindi natin alam kung gising pa tayo. Bakit po? Ganun talaga ang buhay ng tao. Kaya sabi, whatever kaya natin gawin ngayon, dapat gawin na natin. Kaya, kailangan mo decide. Hindi lang ito sa bago.
sa lahat ng leaders, sa lahat ng mga tao na nangarap, dapat mayroon kang goal. Kasi yung goal po, ito yung magsasense sa'yo, magbibigay sa'yo ng timeline, magbibigay sa'yo ng direction, magbibigay sa'yo ng focus. Ito yung magbibigay sa'yo ng reason ba't ka dapat gigising sa umaga. Tandaan niyo po, sabi nga, simulan natin ang taon natin with a bang. Ano yun? May dream ka dapat. Meron ka dapat dinidream, meron kang ginugol, meron kang tinatarget. Kasi iyan ang mapa mo, January, February, March, April, hanggang November to December. Lahat ng company gumagawa nito. Sabi nga, kung yung mayayamang tao, merong direksyon ginagawa, kaya may strat planning. Bakit po? Parang alam na nila ang measure, alam na nila ang adjustment, anong gagawin nila this year para ma-hit yung target nila sa loob ng isang taon. Kung yung mga mayayamang tao ginagawa to, dapat tayo rin gagawin natin. Tama? Kaya sabi ko, sige, simulan natin. Itong taon na to, banatan na natin yan, mag-set tayo ng target. Tonight, di ba, pag-uwi niyo mami sa bahay na to, huwag na huwag kayong matutulog na wala kayong target. Di ba? Kahit sa mga personal, assume hindi na tayo magkita bukas, okay lang yun. Basta importante tonight, magising namin kayo, ma-shake namin kayo na pinaka-importante sa tao ay meron kang plano. Naku niyo po. Kasi yung plano na yan po tutulong sa iyo. Kahit hindi po unified, kahit hindi po global Pinoy travel, kahit hindi po tayo magkita. Napaka-importante po na lagyan natin ang mapa ng buhay natin. Kasi yung buhay ng tao, ang bilis po talaga. Katulad mo ngayon, 22 na ako. 49, Diyos ko. Ang bilis ho. Nasimula ako mag-network 21, ngayon 49 na. Isang taon na lang. Golden na person. Totoo lang sabi ko, this year will be a phenomenal year. Bakit po? Birthday ko po. Birthday ko sa Pasko ulit. Sabi ko, itong 2025, malupitan talaga. Sino nito gusto this year makahit ng 1 million yan? Yes! Siyempre dapat kiniklaim mo yan. Kasi what you think is what you get. Sino gusto sumama sa Korea? Sabi ko yung booking namin, i-check mo yung mayroong snow sa Korea. Ang iba pag may snow sa Korea. Sarap. Gusto nyo? Yes! Ang tawag dyan, goal. Ang tawag dyan, target. Goal is something that ignites people. Di ba kahit pagod ka? Di ba? Kahit puyat ka. Pag sinabi may trabaho ka, ang gagawin mo, gigising hindi? Gigising ka. Parang in love yan eh. Pag in love ka, puyat ka, sabi sa'yo, pre, yung crush mo, alas 6 ang alis sa bahay. Wala, natulugan to. Tama mali? Pag in love ka, lahat na gagawa. Tama mali? Pag meron kang goal, pag pinanggigilan mo yung maniwala ka sa akin, makikita mo ang different version ng sarili mo. Maniwala ka sa akin. Gusto mo bang makilala sa sarili nyo? Yes! Gusto mo makita anong bangis meron ka? Yes! Mamayang gabi gumawa kayo ng goal. Yes! Pag minapahan nyo yan, sabi mo, gusto ko ng 1 million this year. So dapat, at least kumikita ka ng mga 80,000 pesos per month. O ilan yung 80,000 per month? Bibilangin mo yan, ilang tao lang yan. Sino-sino yun? Diyan lumalabas ang mapa. Pag nilagyan mo yung income, yung total, lalabas yung mapa. Eto si Maria, eto si Jose, nandito si Dalia, nandito si Jeffrey. Si Jeffrey gusto ng ganito, si ganito. Naku, ito yan. Ito activities na, may lalabas lahat dyan. Pag hindi nyo pa ginagawa to, ang laro ng income nyo nasa 50, 60, 70, pero ang gusto nyo mga halimaw na income na 500,000, 1 million. Ito yun. Identify mo na sino bibili mo. Kasi kahit 2 tao yan, imagine mo to, Ranier and Luna. Alam mo, ikaw dito sa mga. Sino gusto mo ka kabila? Aji Rivera. Pag yan, 2 na yan. Ito si Ramil, may 100,000. Shoot na yan. 2 lang tinutulog. 2 lang pinaplano. Sino dyan kami? Sino ganito? Sino Aji? Sino ganito?
ganito ang plano. Pero magsisimula yan doon sa gusto mo. Kaya mamaya, gumawa kayo ng billboard. Hindi pwedeng wala kayong billboard. Tandaan nyo, walang bahay na tinayo na walang design. Saan ka nakakita? Simula kuko sa dulo, third floor. Wala, di ba? Pag umaga gigising ka, di ba alam mo oras ka gigising? Yes. Ano oras ka maliligo? Yes. Di ba pag late ka? Pag late ka, ano nangyari? Sa sobrang plano mo. Di ba pag toothbrush kain, sabay na? Bakit? Malilate ka. Lalo mga babae, ang galing pag late. Ibang klase yung babae, tama? Nakakita na yung babae na late? Ay grabe yan, pag nag-makeup yan, sabay lakad yan. Ibang klase. Ako napapansin, ang bangis ng mga babae talaga. Ang lupit. Hindi pwedeng umalis na walang ano eh, walang ano. Walang lupis eh. Hindi pa niya nag- ang bangis. Tama mali. Parang tama babae, no? Totoo talaga eh, no? Oo. Lalaki, pagligo ka, isang tabo lang, base na eh. Babae, 30 minutes na, hindi pa tapos. Ano mga kinikis-kis yung... Diba? May goal siya. Iba pag may goal, ang bilis talaga. Tama mali. Kaya gusto ko mga kaibigan, doon sa mga nangangarap. Sino ba nangangarap dito? Taas kamay. Hindi ka naman pupunta rito kung wala kang pangarap. Tama mali. Huwag kang papayag na alam mo ngayong yayaman ka, hindi mo pa tatamaan. Bakit po? Alam mo na ang sistema. Tandaan mo, sabi ko kasi, di baling 1 year mo tamaan to. Next year mo tamaan niya, sayang naman sa 300,000 ko. 600,000 yan. Paano ka lang tagpuan mo, Ramil Pendulat at Aji Rivera? Alam mo, pag nag-iisang daan to, 200 ka. Yan yun. Kaya si Chibi, 3 lang. Si Angie, 3 lang din. Yung buong Unified, 5. 5 lang, hindi na ako nag-i-invite eh. Alam bakit? Ang dami yun eh. Tumutulong na lang ako. 5. Hindi kailangan marami. Yung leveraging kasi pag naintindihan niyo yung konsepto, dadami ang pusa sa ayos ng gusto. Ito na lang, punta tayo sa synergy. From Nor Uso, Angie Esterikas, Simi Lawen, Marby Asunto. Siguro meron mga 100 plus na top leader dito. Risa Teblani, Carlo Ojero, Daniel Rapisada. Paano titigil yan? Because they learn the concept and they know how to teach. Yun sinasabi sa inyo. Nirelay ko lang kanina para mas maintindihan ng mga bata. Na kung nahirapan kang alamin magluto nito at natutunan mo kahit saan ka pumunta, kahit nakapikit ka na, kaya mo na siyang ituro ng paulit-ulit. This time around, ang aral natin, yung ating business, yung Global Pinoy Travel and Tours. Pag natutunan niyo ito, it will never stop. Bakit? Ano ba ang networking? Ang networking, diba, is about building network people who use products a little bit. Yung travel and tours natin is our product. Maniwala kayo sa akin, lahat po ng may account ng Global Pinoy, hindi na yan mabibentahan ng ibang travel agent. Hindi na kayo mabibentahan. Alam niyo bakit? Baka minsan mas mura pa yung presyo mo sa kanya. Kasi ang pagbibenta na lang sa'yo, yung operator na partner namin, yun na lang. Kahit anong alok nila sa'yo, mura ka pa din. Totoo, ma-stress sila sa'yo, ano ba talagang bibilin mo? Pareho na tayo eh. Wala nang maibibenta. Anong punto? Later on, pag malaki na yung grupo mo, kaya dapat maintindihan nyo ano ba yung business mo. Later on, yung member natin, yung group natin, na lahat ng DPTT, hindi na yan nagbebenta ng package tour sa iba. Wala nang ginagawa yan kundi nagka-travel na lang kasama natin. Bakit po? Kasi meron nga tayong incentive. Ito matindi. Pag nag-book ng ticket to, may income ka. Nagbayad ng bills yan, may income to. Nag-limit to, may income to. So sabihin, yung buong grupo mo dyan, lahat yan nagtatransact ng mga services,
And later on, siyempre meron pa tayong mga products na nandyan. At siyempre yung plan ko kung ano yung ginagamit nyo sa bahay, ilalagay natin lahat dito na later on kung kahit patis yan, sugar yan, pasok dito yan. Dahil nakapag-build ka na ng empire mo, ang tawag dyan ay residual income. Hindi tayo nag-build dito para kumita lang. Sa una kita to, pero yung dulo nito, residual income. Katulad na nangyayari sa mga top earner. Ito yung buhay na natin dito. Kaya dapat maintindihan ito. Na dapat makapag-multiply ka. Para mangyari yon, you need to learn the business very well. Tandaan niyo po to. Paulit-ulit lang yung business natin. Paulit-ulit lang. Pag napanood mo ng isa, nalito ka. Pangalawa, medyo nalito. Pangatlo, pangapat, panglima. Susunod, kabisado mo na kahit nakapikit ka. Tama mali? So, yan yung picture natin. Kaya you ask yourself, Sir Manny, dapat ba talaga ako mag-set ng goal? Yes, you need to set a goal. Kasi itong goal na to, yan ang magbibigay sa iyo ng direction. Ito, prangkahan, no? Doon sa mga taong gusto nyo yumaman. Pag ito, nakalimutan nyo gawin. Pag wala kayong mapa every month, yung income nyo, hindi halos aabot ng 100 million. Maglalaro lang yan, 30, 40, 50, okay pa din naman. Kaya lang, ano gusto mo? 30, 50 o 100,000 plus? Is it 100,000 plus? Yes. Magmapa kayo. Kasi yung mapa, yan ang magbibigay sa iyo ng direksyon. Pag meron kang direksyon, yung gigil mo, iba. Pag nagsalita ka, alam mo yung halos nagta-traffic yung sinasabi mo. Alam mo bakit? Ang dami mong gusto sabihin. Sa sobrang excited na, wala. Wala ka nang masabi. Bakit excited ka? Tama? Kung alam mong tatamaan mo, this year 1 million, magpapahinga ka hindi. Hindi ka titigil. Kasi alam mo 1 million. Paano kung alam mo mag 2 million? Katulad ni Karin. Ano sabi ni Karin ng sales plan? Ano sabi ni Karin ng sales plan? Ano sabi niya? Ako ulit ang top 1 this year. Papayag ba kayo? Nandiyan ba siya sa online? Ano sabi ni Karin? Narinig nyo na? Dahil sa sistema ginagawa niya, ano sabi niya? Ako ulit ang top 1 this year. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Anong goal niya? 1 million. Ha? Nandiyan ba si Karin? 1 million. How would you feel? Sir, kung dito matagat ng 1 million. Gusto? Gusto. Alam mo, pag gano'n ang kinikita mo, yung pag nag-zeros ka, sabi mo, anak pa! Diba? Pag nanawa ka sa anak, babae! Dami. Nanawa ka, lalaki naman! Mali. Tandaan mo, yan yung buhay na pwede mangyari sa'yo. Nangyari sa akin kasi. That's why tinuturo sa inyo. First company ko, 17.6 million. Yung second company ko, 8 months, 8.8 million. I became the youngest millionaire in network industry. Kaya yung pangalan ko, bantad niya sa buong industry, Manny Pasco. Marami po ako napayaman sa network. And kayo po, ang mga ginugulong po ngayon. Imagine mo. Kaya lang, you need to decide. Ito yung kailangan ko sa inyo, you need to decide. Kasi yung pinakamahirap sa lahat, gusto mo, baliw ka, pero undecided ka. Yung urong sulong, gagawin. Hindi. Gagawin. Hindi. Bukas, hindi. Hindi. Kasi ito mo, sino gusto magkakotse? Mag-travel? Sa milyon? Sino magpupuyat? Pwede mo yung paglalmahal kasi mo, love kita pero half lang mo. Pwede ba yun? Siyempre hindi ka papayag, tama mali. Ganon din po ang pangarap mo. Pag yung pangarap mo, half-hearted ka, hindi po niya yan ibibigay sa'yo. Tandaan niyo po ito, prangkahan po hindi po madali ang networking sa una. Bakit po? Kasi bago sa sistema mo. Diba? Katulad niyan, diba? Anong oras na po ngayon? Alas 7. Ano oras na? Tama. Alas 7. Tumigil na kasi oras ako eh.
Alas 7. Diba? Alas 10 na. Pero dito pa tayo. Ang sarap kaya manood ng Netflix. Lalo na yung Squid Ball. Ano yun? Ano na? Ano talo? Uli. Maling yung Squid Ball yan. Diba? Ang galing, diba? Kung yayaman ka, masasali ka ba doon? 45 billion? Sasali ka, ma'am? Pero mamamatay ka pag nagkakaroon. Sabi ko, ayop na laro to. Patayan to. Diba, kung alam mong buhay mo ang nakataya, gagalingan mo hindi? Papangisan mo hindi? Papangisan mo talaga. Guys, when you do your dreams, when you work on your dreams, dapat you work up as if your life depends on it. Straight line lang kasi tayo. Katulad niya, 49 na ako. Kahit marami akong pera, hindi ko kayang bumili ng edad. Kahit isang segundo. Alam niyo ba yung sinusugat everyday sa hospital? Segundo lang diferensya, hindi na buhay. Kaya dapat, we make the most of our time. Isang taon na lang, 50 na. Diyos ko, sabi ko, alam mo ba ng 40 ako, sabi ko, hala, kalahati na ako ng edad ko. Kasi kaibigan ko namatay 70, lalo akong kinabahan. Sabi ko, 60% na ako. Ilan bang lumalampas sa 70? Meron ba dito 60 plus? Sino 60 plus? Ilan taon ko, ma'am? 63? Ikaw, ma'am? Wala pa na. Sino mo? Lumampas sa 72. Grabe, sino naman sa inyo, ma'am? Adik talaga siya, di ba? Nung na-meet namin yan, ayoko nito. Ayaw niya. Ngayon, ayaw na kami patulugin. Wala pa ka ng sinanay sa 72. Sino ba? Ano ba? 72 na. Si ma'am, pala pa na si ma'am. Grabe si ma'am. Usually pa ganyan, gitad na. Ganito na maglakad. Kasi ma'am, healthy oh. Grabe. Diba, blessing lang. Pala pa ka ng ganda si ma'am. Guys, ito lang. Ako lagi kong pinipray kay God. Sabi ko, extend niya pa yung buhay ko. Kasi, itong ginagawa ko na to be honest, lagi ko sinasabi sa leaders ko, regalo ko na lang sa inyo to. Kasi binabalik ko na sa network industry yung blessing na binigay sa akin. Gusto ko ibahin yung sistema ng networking. Dati, pag nagtutok ko sa networking, basta dito, yayaman ka! Anong product? Basta! Ayoko nang gano'n. Gusto ko pag may binigay ako kay Sir Kim, kahit hindi na kami magkita, kahit mawala ako, meron kang lifetime na business. Tayo lang yung ganito sa buong Pilipinas. Na kahit huwag ka mag-network, paglabas mo dito mamaya, may travel and tours business ka na. Hindi ka lang sa Pilipinas, global na yung market mo. Tayo lang to. That's why nag-resign ako sa network. Sabi ko, ang galing ko, kaya lang binibenta ko, parang alam mo yun, ako magaling, kaya lang binibenta ko, paano siya? Dumating ako sa ganung punto. Nasabi ko, parang hindi na totoo yung binibenta ko. Parang ini-scam ko na itong tao na to. Kaya nag-stop ako mag-network. Sabi ko, ayoko mag-network. Gusto ko pag mag-network ako may-ari. Gusto ko yung binibenta kong produkto, kahit hindi na kami magkita, may negosyo yung tao na to. And blessing ni God, parang pangyari sila. Kasi binigay sa akin itong blessings na to. Lalo ngayon. Itong Unify po, to be honest, sumabog po talaga to sa buong Pilipinas. Kaya lang limited to sa Philippines. Alam niyo na yan because we are a wallet company like Globe and GCash and Spark, Maya. But itong Global Pinoy Travel na to, guys, ito, sabayan niyo to. Yung ginagawa natin ngayon, automatic to, global yung arena mo. Pero yung ginagawa ko po, makikita niyo doon itong part ng dati, yung first quarter, makikita niyo doon yung international currency. So, sabihin po, later on, pati yung KYC natin, maiiba na yon.
Hindi na ho kailangan ng valid ID basta-basta. Kasi ang ano lang sa kanya, yung madidisrupt lang sa kanya yung remittance. Pero yung mga foreigner po, pwede na mag-sign up sa atin, mag-join yun. Kahit ang gamit nila, SMS lang nila. Yung mobile number lang nila. Kasi po, ang travel and tours po, guys, ang lupit po ngayon. Sobra. Pag pumunta ka ngayon sa airport, grabe yung tao ngayon, sobra. Sobrang addict ng mga tao. Alam niyo ba ang top search ngayon sa Google? Travel talaga. Ang dami nagta-travel ngayon. Ang malapit dyan, yung travel business, hindi ka lang limited sa Philippines. Lalo na tayo. Kaya nakasabi nga, nakabungad tayo. Kaya inuna ko yung mga accreditation na kailangan natin. Why? Kasi automatic yung pag-accredited ka ng IATA, lahat ng partner sa ibang bansa, pati airlines po yan, automatic. Sila mismo nag-i-email sa amin yan. Sila may papatawag sa amin, may bago kaming product, may bago kaming partner, may bago kaming airline. Sila mismo nag-i-email sa atin. Naman niyo po, yan yung business mo ngayon. Anong punto? Na later on, kung ang invite mo Philippines, may mga kilala kayong OFW? Yes. Paano kung mayroong kakilala sa Singapore? Later on, pati yung boss niya, pwede niya lang ma-invite. Paano yung sa Hong Kong mo? Paano yung sa Canada mo? Paano yung sa Australia mo? Grabe. Alam niyo ba yung ticket natin pag international? Lalo pa Amerika, Europe, ganyan. Yung ticket natin, mura yun ng 10,000, minsan 20,000 pa. Pero sinasabihan ko na kayo, huwag niyo nalakihan, 2,000 na lang, okay na yan kasi per person naman yan, per pax. Ganyan. Yung binook namin ni June, ano pa nung una yung duda pa. Alam ginawa niya, naghaba siya. Bakit frequent flyer talaga sila? Mas mura to, nag-check ng online. Ito niya mas mura. Nung kinonfirm, mas mahal yung ticket nila. Yes. Mas mahal. Dahil doon sila nag-franchise. Ngayon, panay travel ng kaibigan ni June Albert. Ultimo sa amin, no? Marami tayong member dito. Grabe yung discount. Alam mo bakit tubo ko na doon 100 pesos lang? 100 lang. Bakit po? Kasi ang business na ginawa ko, B2B. Sabihin po na B2B, business to business, hindi ko po kayo tinrate na client. Kung anong platform na meron ako, anong business na meron ako, automatic sa iyo. Last night, nagpa-meeting ako kung naka-attend yung ibang leaders. Lalo po natin i-enhance yung rate natin, lalo sa mga travel partner natin. Bakit po? Para mas competitive pa kayo makipag-market, makipag-bid sa mga kliyente mo. Yes. Tama niyo po? Kasi later on, ito ang sinasabi sa tandaan niyo to, later on, yung mga member mo, hindi niya magpapabuk sa iba. Ibubuk nila sarili nila. Pati yung tour ng pamilya nila, sila magbubuk yan. Later on, marami ka ng downline, sabi ko nga sa inyo, sa ilalim mo, wala nang ginagawa yan, kundi nagbubuk ng ticket, nagbubuk ng travel, nagbubuk ng tours, at ang mga services natin, yung tuloy-tuloy na income dyan, yun yung regalo ko sa inyo. Yung dulo. Yung residual income natin. Sa ticketing, medyo lilitan lang natin, yung sinabi sa leaders meeting. Bakit po? Gusto ko lang maging competitive tayo sa market. Kasi ang hirap eh, pag nagtubo kayo minsan hanggang langit eh. Tama? Sabi ko, mahal, ano mang mahal, ba't mahal? Yung pala tubo niya, sobra-sobra pala. Huwag ko kayong ganun. Eto, tip. Gusto niyo maraming kliyente? Yes. Gusto niyo pabalik-balik? Yes. Wala naman kayong pwesto eh. Di balik kita nyo, 100, 200 lang. Kasi hindi na yan magpapabook sa iba. Pag tour yan, ano ba, Luzon na lang. Luzon tour, Philippine tours na lang. Kahit tig 100 yan, kung 10 tao yan, meron ka ng 1,000. Yung airline yan, iba pang 100 yun, another 1,000 yun. So mga 3,000, 300 ka na per head. Kung 10 yan, may 3,000 na. Dapat nakikita nyo yung ganung picture kung gusto nyo lumaki yung travel business nyo. Naka nyo po, mali na malabo. Pero tonight, gusto kong maintindihan nyo yung business natin. Ngayon pa lang, mag-ready ka na. Di ba? Sa lahat ng person na nandito, sa lahat ng members na nandito, yung affiliate program, kailangan nyo pong maintindihan to. Ito talagang pinapromote ko itong affiliate program natin. Bakit po? Kahit busy ka sa work mo, tatakbo yan mag-isa.
Kausapin niyo lang po yung upline niyo kung paano ito tumatakbo. Meron pong briefing yan kung paano ginagawa. Kasi ito po yung solusyon dito. Mahirap mag-invite, tama? Gusto niyo dumali? Yes. Gusto niyo automatic may nagre-record sa'yo? Yes. Ito po yun. Kailangan umatin kayo nito. Kasi lahat halos na leaders, ito na ang ginagawa ngayon. Although meron kang lakas na mag-invite, talent mo yan, bonus po yun. Pero itong affiliate program, si Facebook, si social media na ang magbibigay ng prospects sa'yo. Ito na po yun. Kaya sabi ko nga, itong year na to, sabi ko itong Hammers. Itong year na to, brace yourself. Kasi sigurado babaha ang kotse ko rito. Babaha po. Di ba? Sabi ko, iba to. Kaya na-excite ako. Sa totoo lang, hindi ko na makakausap yung mga leaders. Alam niyo bakit? Kasi busy sila lahat. Busy. Kasi mambet ko, kasali ka doon, di ba? Ilan taon ka naman? 65. Ha? Adik. Kasi, imagine mo si Ma'am Beth, hirap na hirap siya makarecord dati, pero sa Haber ngayon, excited. Bakit po? Nagre-recruit mag-isa. Malinaw? Yes. Kaya tonight po, pag-uwi nyo, ito, ask yourself. Bakit ako DDN, Sir Manny? Bakit ako tutuloy, Sir Manny? May trabaho pa ako? Kumikita pa ako? Satisfied pa ako? Buhay pa ako? Bakit nga ba? Kung tingin niyo po, lulukoy ka lang namin, huwag mong gawin to. Kung tingin mo hindi ito totoo, lalong huwag mong gawin. Pero kung tingin mo yung pinag-usapan, gusto mo, na-excite ka, gusto mong itry, kausapin mo yung upline. Taka niyo po, kasi itong business na to, again, regalo ko po ito sa inyo. Tandaan niyo po, kahit po isubo ko lahat sa inyo to, kung di niyo po ito aaralin, magiging baliwala ka rin. Kasi kayo talaga ang mag-decide kung gagawin niyo yung business o hindi. And tonight po, sabi ko nga sa inyo, doon sa mga may grupo na, huwag kayong matutulog tonight na hindi nyo kina-observe yung mga downline nyo. Bakit po? Imapa niya na po, not only this week, not only this month, dapat in 1 year po ang plano natin. Kasi po, para alam mo everyday ano yung activities mo. Parang company po to. Dapat ganun ka magpatakbo ng network mo. Para alam mo kung sino si A, sino si B, sino si D, anong activities, sino yung mga investor mo, sino yung mga downline mo na part-timer, dapat lahat yan merong posisyon kung anong gagawin nila sa inyo. Guys, importante po to. Kaya mamaya, pag-uwi nyo, actually, ito yung secret. Sa ginagawa ko po ngayon, sa company ko, pag tinignan nyo yung listing ko everyday, pagising ko pa lang sa umaga, apakarami ko ng task. Bakit po? Kasi nakaplano dapat. Pag hindi nyo pinlano yan, kahit maganda yung sistema natin, kahit sunod-sunod yung pay nyo ngayon, kahit umuuho ang transaction nyo ngayon, mababaliwala yan pag hindi nyo sinet ng tamang goal setting. Mali na malabo? Gusto nyo lumaki? Yes. Gusto nyo sumabog this year? Yes. Tonight, yun pong gawin nyo sa inyong mga upline. Malinaw po? And yun na lang, di ko na kayo papamurin. Kasi alam ko, puyat pa kayo sa sabungan. Sa sabungan? Sa sabugan. So with that, sa ating lahat, happy New Year po sa ating lahat.